So yun, Jetlaw Rider po ito, isa pong motovlogger at syempre the same time businessman. Buy and sell ako ng mga big bikes, tapos nagtotowing kami ng mga big bikes, yung Motorcycle Towing Philippines. So bago ako naging motovlogger, bago ako nagpasok sa mundo ng motor, buy and sell, towing ng big bikes, dati ko talagang trabaho is wedding videographer, wedding photographer. Family business namin yon. High school pa lang ako, umawak na ako ng camera, ilaw. At the same time, motor na ang gamit namin noon. Papunta sa isang venue, papunta sa kabilang venue. So ngayon, business ko rin is photo booth. Meron kaming photo booth business. Na-discover ko yan syempre nung nag-wedding kami. Nakikita ko may mga photo booth. Pero that time yung photo booth, mga imported pa noon, mga Hong Kong based pa. So nakita ko yung sistema. Gumawa rin kami ng sariling concept na photo booth. Meron din kaming Instagram booth. Magpo-post ka sa Instagram. Tapos kusang ipiprint ng machine namin. Tapos photo man, yung walking photo booth, meron din kami noon. Tsaka syempre yung 360 booth, yung umiikot. So marami nagtatanong paano ako napunta sa motovlogging. Actually, dati pa, dahil nga since may background kami sa video and photo, tuwing nagra-ride kami, kahit small bike pa dati nung araw, kami talaga yung tiga-video. Tapos ine-edit namin ng parang MTV style lang, parang as ano lang, pang personal lang namin, parang memories lang, ganun. Hanggang netong lately, kahit big bike rides na Philippine Loop, kami nag-video rin ako, kumpleto naman ako sa gamit, mahilig ako sa mga gadget din na camera, drone, 360, GoPro. Actually, nung Philippine Loop na 2018, kami yung nag-best Philippine Loop na video na may award yun galing sa Department of Tourism. Tapos, hanggang nung nag-ride kami nito sa Catanduanes Loop, under ni Philippine Motorcycle Tourism, kasama namin doon sila Jetly, sila Nudge, lahat ng vloggers, puro vloggers to, sa mga around 50 motovloggers ang kasama namin doon. So, lahat sila, kilala na rin naman ako dahil nga mahilig din ako mag-video, tsaka sa mundo ng motor, medyo matagal na rin kami. Kinukulit nila ako na mag-vlog ka na, Kuya Jet, mag-vlog ka na, Kuya Jet. So, pag uwi namin noon, 6 days kasi yung Catanduanes Loop namin pag uwi namin noon, parang sabi ko, ba't di ko itry? Wala namang masama. So, nag-edit naman talaga ako ng video, ba't di ko na itry? Yung page ko na yun, kinonvert ko. Actually, yung page ko, dati na siyang page na Moto Travel Philippines. Yun yung pangalan ng page ko before. Ginawa ko na siyang Jetlaw Rider. Pero ang followers no, nasa mga 1,000 something lang. So yun, tinry ko, nag-vlog ako, lahat ng ginagawa ko lang, motor, ride. So, hindi ko rin expect na maraming magiging followers. So, ba't naman ako napunta sa buy and sell ng mga motor? Actually, 2011, may konting puhunan, nakaipon din sa pagtatrabaho. Nagba-buy and sell na ako, mga Mio lang nung araw. 2011 yun, isa-isa lang, Mio, Novo, puro ganun lang. Tapos, syempre, lahat ng kinikita ko doon, iniipon ko talaga hanggang lumaki lang ng lumaki, hanggang dumami na rin yung motor. Tapos, pati kotse, nag-buy and sell na rin ako niyan, hanggang napunta na rin sa mga big bikes, ganun. So yung sa big bike towing naman, kaya ako napasok doon sa big bike towing kasi yung van ko talagang dahil nga lagi na ako nagba-buy and sell ng big bikes, talagang personal use ko siya. Pagka may pinipick up ako motor, may dinideliver ako motor, yun ang ginagamit ko. Since then, parang yung mga tropa na pag may nasisiraan, ako naiisip nila, alam nila may van ako nakargahan ng motor. So, hanggang ginawan ko na siya ng page na Motorcycle Towing Philippines para pagka may mga big bike rider or mga rider na hindi naman ako kilala, pwede na, pag sinearch nila, kailangan nila ng big bike towing, makikita nila ako. At the same time, binavlog ko na rin yun. Tapos, pag may nadadaanan din kami sa daan na mga small bike, grab rider, lalamove rider, kahit 10 oras ng gabi, basta wala kaming karga ng motor, sinasakay na namin yun. Actually, isa yun sa mga maraming views namin doon sa vlog ko. So, message ko sa mga aspiring motovloggers, gawin nyo lang yung mga gusto nyo, tuloy nyo lang. Huwag kayong maghangad ng maraming views para maraming kita. Hindi kailangan yon. So, ako ginagawa ko lang kung ano yung gusto ko. Tapos, post lang ng post. Everyday, mag-post kayo kung kaya nyo everyday. Tapos, magugulat na lang kayo. Biglang may isa kayong video na magkiklik. Lahat ng luma nyong video, magkiklik na rin yon. Hanggat maaari, huwag kayong mag-post ng mga nonsense or mga kamote na content kasi hindi naman talaga kailangan. Yung iba kasi maraming ngayon gumagawa na ng parang kamote content para lang maraming views, pero which is pangit, nakakasira agad ng background nila. Sa simula pa lang, ganoon na agad ang background nila. So, gawa rin kayo ng quality content para mas maganda, mas maraming views. Tsaka solid talaga yung ano nyo, yung followers nyo, talagang organic lahat.
So sa mga gusto dyan mag big bikes, tapos mga newbie at gusto nyo second-hand big bikes, check nyo yung page ko, yung Jet Cars. Tapos nasa personal account ko rin naman yan, nakapost lahat ng mga big bikes na for sale natin, pati kotse, nandun din naman. Pwede kayong mag-visit dito sa akin, sa bahay ko, yun na rin yung showroom namin. Nandito lahat ng mga motor, pwede nyo i-test fit, pwede nyo upuan, para ma-fit nyo kung sakto ba sa height nyo. Tsaka pagpunta nyo dito, marami kayong mapagpipilian ng mga big bikes. Again, ako po si Jet Lau, also known as Jet Lau Rider, para sa All About Wheels Manila.